Topic po natin ngayon tungkol sa hilo. Okay? Alam niyo, pag pinag-uusapan pa lang yung hilo, minsan mahihilo ka na eh. Yan ang feeling mo. Pero nakakatakot minsan ng hilo. Maraming klaseng hilo. Okay? Merong hilo na tunay na vertigo. Okay? Naka-experience mo kayo ng vertigo. Yung vertigo, talagang umiikot yung paligid mo. Parang merry-go-round. Talagang nakakatakot. Iikot siya. Nakaupo ka lang, ikot ng ikot. Yun ang tunay na vertigo. Merong hilo na disequilibrium. Parang wala ka lang balance. Parang puyat lang, lutang. Ay, ibang usapan yon. Merong hilo na parang matutumba ka. Parang nandidilim yung paningin mo. Okay, parang babagsak ka. Iba po yun. Pwedeng mababa blood pressure, anemic, may problema sa puso. Ang pag-uusapan natin, yung tunay na vertigo na hilo na paikot. So yan, no, umiikot yan. Pag naka-experience kayo niyan, nakakatakot. Usually, ilang araw yan eh. Oras na umatake na yung hilo, ganito gagawin nyo. Upo lang kayo sa isang lugar. Pirmi lang. Upo or higa lang. Okay? Kasi lalo kang gagalaw, lalong ginagalaw mo yung ulo mo, lalo ka mahihilo eh. Lalo na sa tenga nang gagaling. Pwede ka uminom ng tubig, hingi ka ng tubig, kasi pag ikaw na mismo, hindi ka na makalakad eh. So, ingat sa lakad. Dapat hahawa ka na sa mga lamesa, baka matumba ka. Iwas na sa alak, kape, sigarilyo, lalala yung sintomas. Sapat na tulog. Trigger stress. Basta na stress, na puyat, pwede umatake yung vertigo. Huwag magpapanik kasi pag natakot ka, isipin mo, stroke na to, malala na to, lalong lalala yung sintomas. Actually, nangyari na to sa akin, siguro mga once or twice, o minsan yung mga pamuntik-muntik na mag-vertigo. Ano ang cause ng vertigo? At later, pag-usapan din natin pala, tinnitus. Tinnitus yung umuugong yung tenga. Medyo hawig yun eh. Vertigo, umiikot. Tinnitus, maugong yung tenga. Minsan, konektado yung dalawa. Kung kayo ay may sipon, maraming uhog. Yan, yung uhog na yan, dahil galing sa ilong, minsan pumupunta sa tenga. At pag namaga yung sa tenga, pwede mag-cause ng vertigo. Yung mga may allergy, okay? Allergy, marami ka ring sipon, di ba? Nag-allergy ka, bahing ka ng bahing. Minsan, namamaga din yung sa tenga. Actually, itong tenga natin, tawag natin dito semicircular canal. Siya nagsasabi sa atin, ang tenga natin nandyan yung balance eh. Siya nagsasabi kung upo ka ba, nakatabingi ka ba, nakatihaya ka ba. Kaya nga yung mga boxer, di ba? Pag nasuntok sa tenga, pag nasuntok sila dito, nawawalan sila ng balance eh. Okay? So, yan talaga ang taga-ayos ng balance. So, pag nagkaroon yan ng tubig, infection, tutuli, pamamaga, may problema sa tenga, doon nagkaka-vertigo. At minsan yung ugong din, may kasabay na ugong tinnitus. Merong parang mga crystals itong tenga natin. Ito, maliliit ng crystals siya eh. Dapat itong mga crystals na to, nakalapat lang dito. Normal position of crystals. Yan, no? Ear infection, pwede mag-cause ng vertigo. Ito yung common, benign, paroxysmal positional vertigo. Nahihilo pag ginagalaw yung ulo. Meron ding Meniere syndrome, medyo not common na disease, causing vertigo and tinnitus. Okay? Ano gagawin natin pag may vertigo na? Okay? Pahinga muna. Huwag mo na matatakot. Absent ka muna. 1 day, 2 days. Hopefully, the next day, mababawasan na yung vertigo. Best treatment, tulog talaga. Itulog mo lang siya. Pero minsan ang problema, pag pinikit mo yung mata mo, doon pa lalo umiikot eh. Doon pa umiikot eh. Pero wala ka ng choice eh. Pag ganyan, dasal na lang. Oh. Pahinga lang, dasal. Nasana, vertigo lang. Kasi kung vertigo, tenga lang, hindi naman delikado. Pero mamaya, didiscuss ko rin yung other causes na possible na hilo pero ibang dahilan, hindi vertigo. Uminom na maraming tubig kasi pag dehydrated ka, more prone na mahilo. Ito. Nung nahilo ako, na vertigo ako, ni si Doc Lisa, na vertigo din eh. Si Doc Lisa naman, kaya na vertigo, biglang upo. Pagising niya sa umaga, delikado po yan eh, yung natutulog ka,
biglang upo. Sa biglang upo, yung mga crystal sa tenga niya nagalaw, nalihis. Kaya nag-vertigo siya. So, upo lang siya, focus on one object. Tingin ka lang sa isang TV o isang painting, doon ka lang tumingin. Hayaan mo, umikot-ikot yung paligid mo, nakatingin ka pa rin. So, nilalabanan mo siya. Diba? Umiikot siya eh, kabado ka eh. Hindi mo alam kung matutumba ka, parang gumagalaw yung sahig. Pero nakafocus ka pa rin eh. So, nilalabanan mo siya. Focus, dilat. Kasi pag pinikit mo mata mo, unless matutulog ka, pag pinikit mo mata mo, lalo ka mawawalan ng balance. Salabat, ginger, luya, may tulong konti. Pero ang mas may tulong, itong mga tableta. Over the counter, itong Meclizine, para sa hilo, over the counter. Merong prescription ng doktor, betahistine, mas mabisa konti. Explain ko mamaya. Kailan tatawag sa doktor? Okay? Kung vertigo lang, pwede na yon, Meclizine, betahistine, pahinga ka 1 to 2 days, dapat mawawala din yan. Baka na-stress ka lang, baka may allergy lang, o baka biglang nagalaw mo lang ulo mo. Pero, kung merong ibang sintomas na medyo, baka hindi na vertigo, okay? Baka may pamamanhid na, may ibang issue na, yung mga mas serious disease. Tulad ng, baka bumagsak ang blood pressure, okay? Bagsak ang blood pressure, nagloko yung tibok ng puso, hindi siya talaga vertigo, parang dumidilim eh. Parang kokolaps ka eh. Nawawalan ng malay o mawawalan ng malay. Poor blood circulation, parang stroke. Namanhid, nabulol, hindi na vertigo yon. Nervyos, minsan yung mga tao nagpapanik, panic attack. Okay? Hilo din yan. Pero nervyos lang yan. Anemic, kulang ka sa dugo. Okay, pag kulang ka sa dugo, siyempre mahihilo din. Low blood sugar, hypoglycemia, kulang sa kinakain, nagugutom ka, hilo ka rin. Pero alam nyo itong hilong to eh. O like ako, ngayon nga hilo-hilo ako eh. Bakit? Akin salamin eh. Kasi pinipilit ko itong mababang grado eh. 100 lang to, pero grado ko siguro 200 na. So, may hilo din ako, kakabasa, paghilo at sakit ng ulo, ano yon? Pag dito masakit, mata yon, di ba? Pag dito masakit, sinus yon. Ito, vertigo paikot eh. Pag nalaman mo na anong cause, mas hindi ka nakakabahan. Siyempre, pwedeng stroke, pero alam mo naman sintomas ng stroke eh, di ba? Manhid, sakit ng ulo. Heart attack, bukod sa hilo, pinapawisan, may masakit sa dibdib. Iba naman yon. So, tulad na sinabi ko, sa tunay na vertigo, ito may crystals. Tapos, yung crystals nalihis. Parang si Doc Lisa, nakahiga siya, paggising niya ng mga 5 a.m., pag upo bigla, o minsan yung galaw nyo bigla ng ulo nyo, diba sabi ko sa inyo, dahan-dahan, biglang galaw ng ulo, iikot yung paligid. Okay, may ikot ng paligid. Merong home remedy sa vertigo. Okay, turo to ni Dr. Jim Di Magila, please maneuver. Pag ang doktor gagawa, maraming ikot-ikot sa ulo eh. Pero pwede naman sariling gawa eh. Pag umatake ang vertigo, may dalawang pwedeng pinanggalingan. Pwedeng kanang tenga ang nagkaroon ng problema sa crystals o kaliwang tenga. Paano mo malalaman kanan? Siguro kung mas bingi yung kanan, mas dito yung may ugong, pwede mo sabihin right or left. Pero pag hindi tayo sure, gagawin mo na lang both sides. Let's say right side ang duda mo. Dito galing yung crystals na natanggal. Di ba sinabi ko sa inyo, natanggal to eh. So natanggal yan, kailangan ibalik sa tamang pwesto para mawala yung vertigo. So gagawin, upo, tingin sa kanan, hihiga. Hihiga, ulo na sa kanan. Yan o. Tapos, yung katawan, didiretso na. Okay, nakaganyan ka. Tapos yung ulo mo, gigit na. Tapos ulo mo lalagay mo dyan. Tapos iikot mo naman yung katawan mo hanggang ibababa mo yung ulo mo doon. Ayan o. Naka-right, tagilid katawan, naka-left, nakababa yung ulo, upo. Okay, pwede rin gawin sa left side. Pag left side naman, baliktad. Tingin naman sa kaliwa, unahin nakakaliwa yung ulo, gitna, pakanan,
upo naman sa kabilang side. Ano purpose nito? Usually 3 times ginagawa. Pwede ka mahilo konti dito, pero ito yung, pwede nyo gawin, pwede nyo hindi gawin. Pero ito yung pinaka-home remedy eh. Ang ginagawa nito, binabalik niya yung nalihis na crystal sa tamang pwesto. Hopefully, kakaikot-ikot ng ulo, kasi tubig yan eh, may tubig sa loob niyan eh, mabalik sa tamang position. Pwede ring tableta, okay, Meclizine, ito yung pinaka-common over-the-counter. Pwede rin to sa motion sickness, yung pag sumakay ng kotse, airplane na hilo. Betahistine, ito reseta, ito rin reseta. Explain ko isa-isa. Ito Meclizine, wala po tayo na-advertise ito yung mga brand name. May Dizitab, may Bonamine, marami pang mga brand name. Basta, ang daming generic nito eh. Yan ang Meclizine, 25 mg 2 times a day. Pwede siya sa vertigo, pwede siya sa motion sickness, antihistamine siya. Ibig sabihin, yung utak mo, mas hindi nahihilo. Pero actually, yung mga ENT doctors, mas gusto nila tong isa. Mas malakas pa. Itong isa kasing betahistine, more pang vertigo at tinnitus eh. Ako may tinnitus din ako eh. Nung umatake nga sa akin yung vertigo ko, nagbabaon ako ng betahistine. Mas mahal lang to. Reseta ng doktor, betahistine, common brand name Circ or any brand name na gusto mo. May 8 mg, 16 mg, 24 mg 2 times a day. Usually 2 times or 3 times a day. Pag nagpa-check kayo sa ENT doctor, gusto niya 24 mg 2 times a day. Ako, mababa lang dosis ko, mga 16 or 8 lang iniinom ko. Okay, so may tulong din siya. Nababawasan yung hilo, pati tinnitus. Yan. Pero kailangan inumin mo mga 1 week. Okay, pag umatake. Meron ding Sinarizine, binibigay ito usually sa mas may edad, mga senior, na medyo may brain problem na. Neurologist, ito mahilig ireseta sa hilo na galing sa, minsan galing din sa ulo natin. Pero ang problema nito, medyo drowsy, sedating. So medyo antok-antok ka. Hindi pwede kung nagda-drive ka. Okay? Yung mga may motion sickness, nagsusuka sa airplane, sa sasakyan, pwede sila uminom nitong Meclizine. Okay? 1 hour before airplane, inom sila sa tableta. Ano pa isang cause ng hilo? Nervyos, stress, puyat, smoking, alak, diabetes. Merong mga maintenance na gamot, pero yung doktor naman magre-reseta sa inyo na possible din mag-cause ng dizziness. Siyempre, dapat healthy lifestyle, tubig, exercise, ayan, iwas sa kape, alak, sobrang alat, sobrang tamis. Yan, nabawas stress. Ito naman po, dagdag ko lang konti, tinnitus. Problema ko rin itong tinnitus na to. Sabay na yan. Oras na may tinnitus ako, yung mga naka-experience, yung may ugong, takot na ako, baka mapunta sa vertigo eh. Diba? Itong tinnitus na to, maririnig mo siya pag tahimik lahat, walang aircon, wala yan. Maririnig mo parang, marami sound, parang bubuyog, parang aircon, parang airplane, parang makina. Nakakainis siya. May araw, pagising mo, ang lakas ng ingay. Talagang disturbing. May araw, mahina yung ingay. Ngayon, okay ako ngayon. Wala ganong ingay. O hindi ko na pinapansin. Maganda nga, hindi na ito pinapansin eh. Pero parang may hangin yung tenga mo. Parang may bulak na nakalagay eh. So, ano nagkakos ng tinnitus? Medyo hawig siya sa vertigo, ear infection. Tenga rin to eh. Tenga rin ang problema. Ito, barado tenga, may sinus na punta sa tenga. Ano tunog ng tinnitus? Sobrang stressful to Parang bubuyog, parang kotse na umaandar, parang electric fan, o parang ugong ng fluorescent light. Diba maingay din siya. Ano nangyayari sa tinnitus? Sa vertigo, yung mga crystals nagtanggalan, di ba? Kaya nalito tayo sa kaliwa o kanan natin. Dito, itong cochlea natin, yung mga buhok dito, parang mayroong malilit na buhok yan sa loob na tenga, nasira.
Usually sa may edad, may tinnitus. 50 years old, 60 years old, kumbaga sa speaker ng music mo, nasira na yung speaker, pangit na yung tunog. Yan, no? Nasira na yung tenga natin. So, dahil may nasira, itong cochlea, lagi nang may sound. Yan, no? Lagi nang may sound. So, pwedeng may tutuli, may sira mismo yung tenga, tumatanda na, pwedeng mahina na pandinig mo, na trauma, pwedeng mahilig ka makinig ng sobrang lakas na sound. Pag nag-music ka, sobrang lakas. Kaya pagtanda mo, nagkaroon ng tinnitus. Kaya bawal din sobrang lakas. Yan, no? Hearing loss. Exposure to loud sound, kaya nagka-tinnitus. So, ear infection. Nabutas eardrum. May infection sa tenga. Nakaka-trigger ng tinnitus, puyat, stress, sobrang ingay, pollution, temperature nagbabago, paggalaw ng jaw, galaw ng high salt, high sugar diet, smoking, alcohol, at substance abuse. Yung isang ENT doctor, ang turo niya ganito, alagay mo daw yung dalawang daliri mo dito, tapos sasabihin mo, hey, iganyan mo lang daw, hey. Ewan ko, turo lang niya. Pero ako, pinapop-pop ko lang dito. Ginaganyan-ganyan ko lang. Minsan lumuluwag yung tutuli. Bawal maglagay ng cotton buds. Okay? Bawal na bawal gumamit ng toothpick o hairpin. Nako, pag nabutas nyo yung tenga nyo, ENT doctor na lang. So, ganyan lang. Dito lang sa labas, ang linis. Minsan nawawala, napop-pop. Tapos yung mga tutuli, kusang lalabas lang. Every 6 months, usually nagpapalinis ako sa tenga. Okay? Ang gamot sa tinnitus, mas bagay ang beta-histine. Pang vertigo, pang tinnitus siya. Nakakainis itong tinnitus. Pag umatake yung ugong, maiinis ka, parang desperation, hopelessness, isolation, insomnia, pa naka-experience kayo nito. Kaya dapat parang huwag mo na lang pansinin, tiis. Total, may araw naman mawawala. Yung iba, naglalagay na lang ng earplugs o maglagay na lang ng music para matakpan mo yung sound, di ba? Maingay na siya, lagyan mo pa ng sound para makinig ka na lang sa music, tinakpan mo siya. Bawas stress, misa nga, anti-anxiety drug, nabibigyan pa ng antidepressant at relax. Okay, sana po nakatulong itong video natin tungkol sa vertigo at hilo. Maraming salamat po. God bless po. Thank you. Okay na. Close na natin. Salamat po.